ang tamang pabibigay para sa ating mga kapulungan. Ako po si Pastor Fred de Guzman ng Good News Baptist Church, Payatas, Quezon City. Ako po naniniwala sa tagal kong naglingkod sa Panginoon, natutunan ang aral ng banal na kasulatan. Ang pag-iikapo ay hindi kailanman naging practice ng New Testament churches. Lahat po ng references na verse patungkol sa pagtitithes na binanggit sa New Testament ay tumutukoy sa kautusan o ipinamuhay ng mga Old Testament believers. Tulad sa Mateo 23:23. Sa Old Testament, yung mga talatang binanggit doon tumutukoy sa pag-iikapo were given under the law which does not apply in the church age. Huwag niyo pong pagkamalian, mga kaibigan, ang pag-iikapo ay hindi po kailanman ipinagbawal. Hindi po kami tutol na ang tao ay magbigay ng 10 bahagi. Ang sinasabi lamang po natin, ito po ay dapat bukal sa kalooban, ito po ay inudyukan dapat ng pagmamahal sa Diyos. Dahil sa mga talatang nabasa sa banal na kasulatan sa Old Testament, napagkamalian ng maraming mga mabubuting Kristiyano na ang tamang aral patungkol sa pagbibigay ay nililimitahan sa pag-aakalang ang ikapo ay hanggang sa panong ito na ating kapulungan ay umiiral. Hindi po dapat itinatakda ang nais ipagkaloob sa Panginoon. Hindi po kailanman naging obligado ang mga Kristiyano sa New Testament churches na magbigay ng tithes. Sapagkat sila po ay malalagay sa isang nakakalungkot na kalagayan at yung nais nilang tumulong pagnanasang maging kabahagi sa pangangailangan ng mga tao ay nawawala ng saysay. Tinuturuan nating mga pastor ang mga taong sumunod sa gabay ng Espiritu Santo. Ngunit pagdating sa pagbibigay, tila tayo ang nagnanais na masunod sa halip na ang banal na kasulatan. Nilinaw po sa Galatia 5:22 at 23. Nang bunga ng Espiritu Santo ay hindi pwedeng i-regulate because against such there is no law. Kaya nga mga kapatid, ang Old Testament tithing should not be used to govern Spirit-led giving. Kung ipipilit ng mga pastor ang pagpapatupad ng puwersahang pag-iikapo, imposibleng ang Kristiyano sa panahon ito ng Iglesia ng Panginoon ay makasunod sa pangunguna at udyok ng Espiritu Santo, sapagkat ito po ay tinakdaan nila. Ang tao, hindi na ng Espiritu Santo. Inuulit ko po, ako'y hindi tutol na tayo ay mag-ikapo. Dapat lang ito ay udyok ng Espiritu Santo. Nakakalungkot nga mga kaibigan, maraming mabubuting Kristiyano ang nag-aakusa sa mga Kristiyanong hindi nagbibigay ng puwersahang ikapo. Andun ang kanilang pagtutol sa ating paninindigan na hindi dapat obligado. Sinasabi nila na tayo na nagsasabing ang ikapo ay dapat ibigay bunga ng pagmamahal at pag-ibig sa Panginoong Diyos, na pag hindi natin ito ibinigay, ninanakawan wika natin ng Diyos. Mga kaibigan, sa katotohanan po, hindi nauunawaan ng maraming mabubuting Kristiyano na pinipilit ibigay ang ikapo, na ang tithes and offering, tulad ng ipinahayag ng Biblia, have nothing to do with Christian giving. Niyumbubang mga gawain na iniutos sa Old Testament have nothing to do sa panawagan ng Diyos sa mga Kristiyanong ibigin ang bawat isa, na yung tithes and offering have a purpose for those under the law. Ayon sa banal na kasulatan, iba po yung nasa panahon ng kautusan at sa panahon ng biyaya. Giving should be gracefully and cheerfully done. Ang pag-uusap po natin ngayong oras na ito ay hindi po para i-discourage yung mga kapulungan natin na magkaroon ng financial security or support sa ating mga kapatiran. Naniniwala tayong ang kapulungan natin, ang gawain, ang ministeryo, ay kailangan ng suporta mula sa ating mga kapatid. Pinahayag yan sa Gawa 2,
talatang 41 hanggang 45. Totoong ang kapulungan po ay nangangailangan ng suporta, pananalapi mula po sa mga kapatiran, at ina-encourage po natin ang mga Kristiyano ng mga local congregations natin na magkaloob sa gawain ng Panginoon, udyok ng pagmamahal sa Panginoong Diyos. Hindi po itinatakda at napipilitan. So, ang issue of interest po rito, mga kapatid, ay doon sa nakapaloob yung paraan ng pagbibigay, yung pangongolekta ng ikapo, ng mga kaloob, yung pangongolekta ng salapi para gamitin di umano sa gawain ng Diyos. Ngayon po, paano ito? Maraming Kristiyano ang paniniwalay tanging tithes lamang ang paraan ng Diyos sa pagbibigay. Na pagka ang tao ay hindi nagbigay, yun daw ang susukat ng kanilang kabanalan sa panampalataya, katatagan sa pagtitiwala sa Diyos. Malungkot po ang sinasabing ganyan sapagkat hindi po yan ang sukatan. Ang totoong panawagan para sa Kristiyano ay ito. Mag-focus tayo sa pagbibigay dahil sa pangangailangan ng mga gawain at sa pangangailangan ng mga tao at iniudyok ng pagmamahal natin sa kanila. Marcos 12:31, ang pangalawang ito, ibigin mo iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit sa mga ito. Galatia 5:14, sapagat ang buong kautusan ay natupad sa isang salita. Sa mga katuwid ay dito, ibigin mo iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Galatia 6:2, magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So when giving to the needy, one is actually giving to the Lord Jesus Christ. So kapag tayo po ay pinipilit na magbigay ng ikapo, na hindi naman inudyok ng Espiritu Santo, nililimitahan natin ang kilos ng Diyos, at tayo mismo ang nagtatakda, tayo na nasusunod sa halip na ang Panginoong Hesus. Ang mga kapulungan po natin, dapat matutunan na ang pagbibigay para sa gawain ay hindi parusahan. Hindi kung ikay nagbigay na ng tithes, nakapagbigay ka na sa Panginoon. Hindi kung ikaw ay hindi naman nagbigay ng tithes, ikaw naman ay hindi nagbigay sa Panginoon. Ang priority ng Christian giving sa panong ito, nakakalungkot ho, persahan at kinatatakutang hindi bigay ng mga pastor sapagkat sila baka mawala ng suporta. Pero dapat to ang pagbibigay, mapa ito ay udyok ng Espiritu na ibigay mo iyong ikapo o namang bagay sa Panginoon dahil ito ay pangtulong sa mga nangangailangan. Nililimitahan natin ang natural at masayang pagbibigay, pagpersahan ang utos nating ibigay ang tithes ng mga Kristiyano. Tandaan po natin mga kaibigan, ang mga Kristiyano po ay malaya na sa anumang tithes and offering na tulad sa batas ng Old Testament. Sa panahon ito ng Iglesia ng Panginoong Diyos, ang mga Kristiyano hindi na dapat napupilitan o napupuwersang magbigay ng tithes. Ito ay dapat binibigay, ginagawa, malaya, liberally, gracefully, walang strings attached, walang anumang udyok ng sapilitan. Dapat nating maintindihan mga kaibigan na maraming Kristiyano ikinakalat yung mandatory na suportahan ang kapulungan sa pagitan ng tithes. Muli, iniulit po natin ang 2 Corinthians 9:7. Dapat po nakalagay doon, as he purposeth in his heart. So, ito po ay dapat ninasa ng bawat isa na magbigay ng kaloob sa gawain ng Diyos, mapa ito'y ikapo o anumang bagay, bunga ng pagmamahal sa Panginoon. Tandaan po natin, ang Biblia po ay hindi nag-uutos sa panahon ng Iglesia ng Panginoon na ang tithes ay persang dapat ibigay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat po.